Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng Bayan ng Konsolasyon sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Bayan ng Konsolasyon. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikawalumputlimang kabanata, ang talata po ay isa. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, ng aming panalangin ng lahat ng kasalanang naisip, nasabi, nagawa ng iyong mga anak ay malinis sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Ipahintulot mo din po, Panginoon, na ang bayan ng konsolasyon ay patuloy na makaranas ng iyong pagkilos sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos. Aming idinideklara na ang bayan ng konsolasyon ay pag-aari ng aming Panginoong Heso Kristo at ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay tatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng konsolasyon. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 35 at 36. Nang isalin nila ang kani-kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasaning ito para sa akin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay natagpuan ng mga anak ng nunong Jacob na ibinalik
ang kanilang mga salaping ibinayad. Kaya't ang nunong Hakob po ay nagtaka at maging siya ay nagkaroon ng napakabigat na suliranin. Ang sabi niya, wala na nga si Jose, wala na nga si Simeon, isasama pa ninyo si Benjamin. Alam niyo po, sa kaisipan ng isang magulang, napakabigat na mawala ng anak. Totoo po, napakarami ng kanyang anak. Pero, yung kanyang pinakamamahal, yun pa yung nawala. At pagkatapos isinunod pa yung isa at malamang madadamay pa yung isa. Ano po? Kaya totoo po yung sinasabi ni Nunong Hakob na napakabigat na pasanin nito para sa kanya. Alam niyo po isang katotohanan para po sa mga anak na nakatunghay sa programang ito. Ang sabi po ng Efeso sa 1:2-3, mga anak, ibigin ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ang sabi ng pangako, giginhawa ang iyong buhay. Hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Isa pong katotohanan ang pagpapala ng isang maginhawa at mahabang buhay ay nakasalalay sa pagkakaloob ng paggalang para sa ating mga magulang. Si Bernie, bakit naman yung kilala ko? Napakabait noon sa kanyang magulang. Wala pang 25, sumalangit nawa na. Alam niyo po, samantalang pwede niyong sabihin na napakabait sa magulang, meron po akong narinig na ganyang kwento. Ang pagkaalam ng mga tao, pagkabait-bait na nila lang, pagkabait-bait na anak, pero nung yung magulang yung nagsalita at nagkwento, aba, nalaman na ganyan pala, ganito pala ang trato niyan sa kanyang mga magulang pag walang nakaharap. Pag hindi napagbigyan yung gusto, nagmamarakulyo. Yung kanyang iniibig ay yung sinabi ng mga magulang na huwag, pero itinuloy. Kaya labag sa kagustuhan ng mga magulang, nagkaroon ng relasyon dun sa kinaayawan nila hanggang hininga ng ganito, hininga ng ganyan, binigyan ng ganito, binigyan ng ganyan. Hanggang alam niyo po, nagkasakit yung sinasabi na mabuting anak at binawian ng buhay. Ay, hindi po ako nanghuhusga. Wala po akong karapatan. Pero, ang sinasabi ko po kung anong sinabi ng salita ng Diyos. At yung mga magulang ang nagpatunay na hindi sila iginalang ng kanilang anak dun sa tamang paggalang na nararapat nilang matanggap. Kasi naman, Bernie, may mga magulang naman na ganito, may mga magulang naman na ganyan. Alam niyo po yung sinasabi ng banal na kasulatan na paggalang sa mga magulang, hindi po niyan sinasabi na yung mga mababait lang na magulang. Ang sinasabi po niyan, sa lahat ng magulang, kahit pa nakakatanggap ka ng pasakit sa iyong mga magulang. Pero kapag ginanap mo ang kalooban ng Panginoon na sila'y igalang at ipagkaloob sa kanila yung pagkilala na ayon sa kautusan ng salita ng Diyos, maniwala ka kapatid. Hindi ang mga magulang mo ang pagdadaluyan ng pagpapala, kundi ang Panginoon. May mga pagpapala po na agad-agad nating natatanggap. Pero may mga pagpapala din po na sa pagdating pa ng panahon. Kaya ibig sabihin, huwag tayong magmadali. Ano po? At
ipagpatuloy lang natin. Paano kung walang nakakakita o yung kinukuwento ko sa inyo kanina na ang sabi nila, mabait, mabuting anak. Pero ang sabi ng magulang, 'pag walang nakakakita, naku, kung sila ay lapastanganin, hindi po ba? So, ang sinasabi po natin dito, ang pagganap at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi nakabase sa pamantayan ng tao. Ito po ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya may nakakakita, kaya walang nakakakita. Basta ginaganap natin ang kalooban ng ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala na kanyang ipinangako. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mangangamba. Ito po yung kadahilanan kung bakit maraming mga tao naghahabol ng pagpapala. Kasi hindi nila ginagawa kung ano yung tama. Alam niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos, kapag tayo'y nabuhay ayon sa katotohanan ng mga kautusan ng ating Diyos na buhay, tayo po ang hahabulin ng pagpapala. Hindi po tayo maghahanap, hindi po tayo magpapakapagod. Ibig mo sabihin, Bernie, okay lang na maging tamad? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko po, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pwedeng tamad at ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng pagkilos. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang. Hindi pwedeng naghihintay ka lang. Sa iyong pagganap ng kalooban ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong mga kapitbahay. Kapag ka inibig mo ang kapitbahay mo, tititigan mo lang sila? Gagawa ka ng paraan na makapagpapatunay ng iyong pagmamahal sa kanila. Sabi nung kapitbahay mo, ha? Ang tagal-tagal ko ng kapitbahay, hindi wala ako nakitang magandang ginawa. Ni hindi namamansin. Ayan, bato-bato sa langit at tamaan. Praise the Lord. Ang tagal na natin na magkakapitbahay. Hindi pa rin alam ng mga kapitbahay mo na ang katotohanan ng kaligtasan ay nakabase sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Hindi siya kailangang magpagal. Hindi niya kailangang mapagod. Kailangan niya lamang magtiwala, umasa at tanggapin ang regalong kaligtasan ng ating manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung hindi mo pa yan na ibabahagi sa iyong kapitbahay, ngayon na ang panahon. Kaya ito'y pinaparinig ng Panginoon sa iyo kasi gusto ng Diyos na maipabatid mo sa iyong kapitbahay na walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi ng aklat ng Hebreo 9:27, pagkatapos ng buhay sa sanlibutan ito, tayo ay huhusgahan. Naalala ko nung isang beses, may lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, di ba ang sabi ng salita ng Diyos? Kung tayo daw ay lumisan sa sanlibutan ito, ang kwento kay Lazaro at dun sa matandang mayaman, si Lazaro ay napunta, yung mahirap na Lazaro, siya ay napunta sa piling ng amang Abraham. At yung matandang mayaman ay napunta sa Sheol. So ibig sabihin, hindi pa langit, hindi pa impyerno. Ulitin po natin yung kwento. Ang sabi ng matandang mayaman, init na init siya. Sabi niya, pwede bang makahingi ng tubig? Nakatingala daw. Tapos sabi niya, pwede bang ipatak man lang, kahit gapatak na tubig? Sabi na ko, napakalayo ng pagitan.
kung nasaan ka at kung nasaan yung kaitaasan. Ang sabi nung matandang mayaman, pwede bang papuntahin si Lazaro, buhayin si Lazaro, at ipabalik dun sa aking mga kapatid para mabatid nila na totoong may kaparusahan, lugar ng kaparusahan. Ang sabi nung kausap, nung matandang mayaman, nasa kanilang mga propeta at may nagpapahayag sa kanila. Kung hindi sila magpapahayag, kung hindi sila maniniwala sa nagpapahayag sa kanila, kahit pabuhayin ng mga propeta, hindi na sila maniniwala. Mga kapatid, dapat nating maunawa na pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhusga ng ating Diyos na buhay. Hindi ko po ninanais, hindi ko po sinasabi na, oh, manda na kayo, husgahan. Alam niyo ba, naranasan ko yan. Kasi no isang beses, samantalang ako'y nananalangin, sabi ng Panginoon sa akin, bitiwan mo na ang mga bagay ng sanlibutan ito. Sabi ko talaga sa Panginoon, kukunin mo na po ako. Alam niyo po, meron talaga akong kaisipan. Sabihan ka ba naman na baliwalain mo na ang mga bagay ng sanlibutan? Sabi ko sa Lord, kukunin mo na ako. Iuwi mo na ako dyan. Pero, dapat nating maunawa na hindi tayo taga sanlibutan ito. Dumadaan lang tayo. Nakikipamayan lang tayo. Kasi sa katotohanan, ang ating tunay na pamayanan ay sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya sa oras na ito, kapatid, kaibigan, anumang bagay na pumipigil sa iyo, may bagay ba na nagiging dahilan upang hindi ka makasunod at makaganap ng kalooban ng Panginoon? Ito ang panahon para isuko at ialay mo yan sa ating Diyos na buhay. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita ay tunay na nagdudulot ng kaliwanagan, na ang inyong mga lingkod ay may pamamaraan upang isuko sa iyo ang mga bagay na nagiging sagabal sa aming pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Kami po ay humihingi ng tawad, nagpapakumbaba. Ang aming panalangin, linisin mo kami. Patuloy mo kaming kalooban ng kaunawaan upang ang landas na aming tatahakit ay hindi yung aming sariling landas, kundi ang landas na iyong inilatag sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yeso Kristo. Amin din pong idinudulog sa iyo, Lord, yung mga ginagawa namin na hindi paggalang. Lord, kung kami po ay naging uh, gumawa ng mga paglabag laban sa aming mga magulang, kami po'y patawarin mo. At iling namin na kami kalooban mo ng kaunawaan upang kami makasunod at makaganap ng iyong dakilang kalooban. Hayaan mo pong makalooban namin sila ng kaligayahan at masunod namin ang iyong dakilang kalooban. Sa iyo din namin ipinagkakatiwala, Panginoon, yung pagkakataon upang kami ay manumbalik sa pagganap ng iyong naisin. Panginoon, ang aming panalangin sa mga pagkakataon na kami ay nakalimot, kami po ay turuan mo, kalooban mo ng iyong kaliwanagan upang tunay ang landas ng katwiran, ang aming tunay na malakaran. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga kapatid, yung katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Konsolasyon sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng unawaan. Ikaw pong magkaloob ng puso, ng kapakumbabaan. Hayaan mo pong magkaroon ng patawaran sa isa't isa sa iyong katawan sa bayan ng Konsolasyon. Dalangin namin na magkaroon ng tunay na pagkakaisa
siyang maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng konsolasyon. Maraming salamat po. Dinadalangin namin namang Diyos ang kapangyarihan, ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Hayaan mong ito'y dumaloy at maranasan din ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito na makalakad at sumunod sa iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo, Ama, yung pagkakataon na dumaloy ang iyong Santong Espiritu ng may kapangyarihan sa buong bayan ng konsolasyon. Ayan mong dumaloy ito at maranasan din ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito na tinawag bilang launching pad of the gospel. Ang aming panalangin, dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan at tunay na mapangyari ang iyong dakilang kalooban, lalo na po sa bayan ng Pateros. Kilusan mo mga bayang ito. Dasal namin ang pag-unlad, dasal namin ang kakayahan na maangkin yung mga lugar na ipinagkatiwala mo. Habang amin din pong idinudulog at inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga tagapanguna sa aming bayang Pilipinas, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At dalangin namin, Panginoon, kumilos kayo upang patuloy na maipatupad ang iyong dakilang kaloob. As you also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga lingkod bayan, Panginoon, sa aming mga misyonero, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord God, ikaw pong patuloy na gumabay, manguna, magtanggol at magkaloob ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. As you also entrust the fulfillment of your blessings sa mga bayan namang Diyos na buong puso din na nagtiwala sa iyo, release the fullness of your anointing, Jesus. Maraming salamat po. As you also pray sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House sa Church Renewal. Hiling namin ang pagkilos ng may kapangyarihan ng mga itinalaga mo para sa mga bayan. Also pray, Lord God, yung kabuuan ng iyong pagnanais na ikaw po ang patuloy na magtakda ng iyong spirit at kapangyarihan. Lord, we're declaring blessings sa bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ang mga bayan ito. Hayaan mong magpakumbaba sila sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. At sa ganitong paraan, Panginoon, makapaghandog ng pinakamain sa pangalan ng aming Panginoon. Lord, you also pray for the fulfillment of your purposes sa aming inang bayan. Idinudulog din namin ang pagkilos mo sa aming mga tagapanguna, mga mapangyari ang dakilang kaloob at mo ang iyong spirito at kapangyarihan. Maraming salamat po, Ama, mga aming pag-asa, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang pagpapala ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and not with party
with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa lahat ng pagkakataon ng Diyos ang nagpapala sa ating pinakamamahal na bayan. Together, let's declare, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.